tungkol sa reliyon, mahal kong kaibigan, kundi babahagi ko lang po ang katotohanan sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Mahal kong kaibigan, ang sabi ng Bible sa Acts verse 15 and 31, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Manampalataya tayo sa Panginoon at ikaw'y maliligtas. Kaibigan, ba't mahalaga na maunawaan po natin ang kaligtasan? Kaibigan, ang katotohanan, lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Ang sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaibigan, dalawang uri po ang tinutukoy ng Bible, dalawang uring kamatayan. Kamatayang pisikal at ito ay ating katawan lupa na mamamatay tayo at ilibing po tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit po ang espiritual na kamatayan, mahal kong kaibigan, ito po ay kamatayan sa apoy ng impyerno at tayo ipaparusahan at itatapon tayo dahil sa ating mga pagkakasala. Ay kaibigan, may pinag-aralan ka man, mayaman ka man, mahirap, ang isang katotohanan kaibigan, masakit man pakinggan, tayo po ay daratan ng kamatayan. Ang sabi po sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Kaibigan, mamamatay tayo dito at hindi pa natatapos ang kamatayan physical dito. Dahil tayo mga makasalanan, kaibigan, may kabayaran po ang ating mga kasalanan sa harapan po ng Diyos. Ibinabahagi po namin ang katotohanan na ang salita ng Diyos po ang siyang magtuturo kung paano po matitiyak ng tao na magtungo sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, namatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, 2,000 na nakaraan para po sa ating mga kasalanan. Ang sabi po ng Bible sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang bugtong niya na anak, upang ang sinuman sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang sabi ng Bible, hindi tayo pinipilit ng Diyos kung sasampalataya ka ba sa Kanya o hindi. Binigyan tayo ng Diyos ng malayang desisyon sa sarili natin, kaibigan. Ang sabi ng Bible, ang sinumang sasampalataya ay siya lang ang bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Nawa kaibigan, sa oras na ito maunawaan natin, totoong makasalanan tayo, kaibigan. Hindi ko tayo maliligtas ng ating reliyon. Oo, magkakaiba-iba po tayo ng reliyon, kaibigan. Mabubuti tayong tao, pero ang katotohanan, lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Nalayo tayo sa Diyos, kaibigan, yan ang problema ng isang tao. Marami po tayong problema, bawat isa po sa atin. Pero ang katotohanan, mahal kong kaibigan, may isa lang tayong problema, yung ang ating kasalanan at may kabayaran sa apoy ng impyerno. Kaibigan, dakila ho ang pag-ibig ng Diyos, namatay si Kristo para sa iyo, para bayaran ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaibigan, busy tayo sa mga sa ating buhay. Pero ang Diyos naglaan ng pag-ibig sa iyo dahil ayaw po ng Diyos na ang bawat isang kaluluwa ay tumungo tayo sa impyerno. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, kaya binabahagi namin ang mabuting balita. Ayaw ng Diyos na ikay mapapahamak sa impyerno. Maaari po tayong daratan ng kamatayan ng mga oras. Sabi ng Bible, ngayon ang kaligtasan mong kaibigan dahil hindi natin masabi mamaya o bukas daratan tayo ng kamatayan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ang sabi sa Romans 5:8, datapwatin na dadagupihin na ng Diyos ang pag-ibig niya para sa atin na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo namatay dahil sa atin. Kaibigan, isa lang ang nais ng Diyos, yung puso natin, kaibigan. Hindi kailangan ng Diyos yung kayamanan natin kung mayroon tayong material sa buhay natin. Kaibigan, ang nais ng Diyos yung puso mo na handa ka mo pakumbaba, na aminin mo, Lord, makasalanan ako at kailangan ko si Kristo para ako'y tumungo sa buhay mo lang. Kaibigan, ako po'y mananalangin sa inyo. Nawa, sabayan mo ako sa panalangin sa oras nito. Kung nais mo tanggapin si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon mo at sabihin tagapaglas, kaibigan. Ang sabi sa Romans 10:9, kung ipapahayag mo sa iyong bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay sa ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ang sabi sa Romans 10:13, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas. Kaibigan, mananalangin ako. Sana sa panalangin ko ito na may magpakumbaba ka sa Diyos. Aminin mo mga kasalanan ng kaibigan at tanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Naway sabayan mo ako kaibigan sa panalangin ito. Kung talagang nais mong matiyak ang pagtungo sa buhay ng mga. Ako'y mananalangin, nawa, sabayan niyo po ako. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako'y makasalanan, na ako'y tutungo sa impyerno dahil sa aking mga kasalanan. Ngunit salamat, Panginoong Hesus, namatay ka para sa akin, para bayaran mo ang aking pagkakasala. Inaamin ko na natatanggap kita, Hesus, sa aking puso. Pumasok ka sa aking buhay at natatanggap kita
Evangelyo. Ito lamang ang po ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, namatay si Jesus, ipinago sa krus, tumigis ang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo na pinaghuhugas ng ating kasalanan. Inilibing, namatay, inilibing, at pagkalipas ng 3 araw, muling nabuhay sa mga patay. Ang sabi ng Bible, ang sino mang sampalatay sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaibigan, yun ang panalangin mo. Ang pangako ko ng Diyos, kaibigan, kailanman hindi magbabago. Ang pangako ng Diyos magbabago, pero kailanman ang pangako ng Diyos, kaibigan, na buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos sa mga taong totoong sampalataya at magsisisi at tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaibigan, manalangin po ako. Ang maraming Diyos sa dakilan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa kay Kuya Driver na sila po ay okay lang na mag-share ng gospel. Patuloy mo ingatan si Kuya Driver, Panginoon, na patuloy na marami pang pasahero sa sakit jeep na to. At ang bawat isa, Panginoon, na nakarinig ng Ebanghelyo mo. Tingnan naman ang pagkataya sila. Ang kahit makamtag man yan ang mundo, o ang kaya ang karagyan ng buhay, kung wala si Kristo ang kamtag sa kanyang puso, mapapangaman ang pagkakaliwa. Kaya pag-ibig ka sa bawat isa, at ito silang manampalataya sa pangalan ng iyong anak, ay sa Kristo. Maraming salamat, Ama, at ingatan mo po ang bawat isa. Patuloy mo ikaw ang pagkumilos sa kanilang mga puso. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. To God be the glory po. Thank you po.